Hello mga kapuso, kamusta po? At sa lahat ng mga humihingi ng mga love advice kay Benji, sasagutin ko yan ngayon. So simulan natin kay Nicole Contreras. Ito yung kanyang concern. Sabi niya, may ka-MU po kasi ako na sabi, hihintayin niya daw po ako mag-18 para tama na po yung edad namin para sa isa't isa. Pero nalaman ko po na may nililigawan siyang iba. Siyempre, masakit po sa akin yung ganun hanggang sa nagpaalam po kami sa isa't isa. Niloloko po lang pala niya ako, nahihirapan po ako, minahal ko na kasi siya eh. Pinaasa niya po ako na maghintay tapos may iba na pala siya. Trip lang daw po. Uto ng tropa nila. Ngayon po, humihingi siya ng tawad sa akin. Dapat ko ba siyang patawarin at muling pagkatiwalaan? Mahirap kasi minsan. Mahirap kasing salitang magpaasa eh. So, in terms of patawad, siguro oo, patawarin mo siya. Pero kung yung ibigay mo yung full trust, kasi may nangyari ng ganun. Kasi mahirap eh. Hindi naman... Minsan kasi pag nagawa mo na ng isang beses yung isang bagay, may tendency ulitin. So, doon pa lang sa una, siguro pwede mo siyang pagkatiwalaan pero hindi na ganun kalalim. Mahirap kasing masira yung pagtitiwala sa isang relationship kasi parang broken glass yan eh. Kahit maayos mo, makikita mo pa rin yung cracks. Galing kay John Lawrence Francia, paano po ba ako sasagutin ang nililigawan ko? Ginagawa ko naman po lahat ng efforts para sa kanya. Baka kulang pa. Kasi minsan nakala natin yun na yung effort, binibigay na natin lahat sa panliligaw, pero minsan hindi pa. Baka meron pa siyang hinahanap sa'yo na hinihintay niyang makita. Be patient. Perseverance is the name of the game. Sabi ni Daryl Talido, what if gusto mo siyang maging girlfriend at gusto ka niyang maging boyfriend, pero takot silang magkaroon ng relationship? Anong gagawin ko? Mahirap yun kasi conflict of interest. Kasi gusto nyo nga, pero ayaw nyo. Parang ang hirap. So, better off start as friends. Doon naman nagsistart lahat. Yung magkaibigan, tingnan nyo kung saan kayo dadali ng pagkakaibigan na yun. And then, you'll see. Baka yung takot nyo na magkaroon ng relationship mawala pag lubusan nyo lang kilala ang isa't isa. From Twitter, galing kay Isay G. Paano patatagin ang relationship? Paano resolve ang hindi pagkakaunawaan? At paano gagawin pag nagsiselos ang jowa? Yung unang tanong mo is paano patatagin ang relationship. Simpleng-simple lang yan. Tiwala, trust. Huwag na huwag niyong mawawalain yun. Second question, paano mariresolve ang di pagkakaunawaan? Sabi ko nga, applicable kasi itong natutunan kong quotation sa lahat ng bagay eh. Sometimes it's better to have a kind heart than an intelligent mind. Kasi mas okay minsan na hindi to have a mind that argues rather than a heart that listens. So lagi lang magpakumbaba. Diba? Makinig. Kahit mali, mas masarap kasi ikaw yung nagbibigay. Ikaw yung nagbababa ng pride. So, mas magiging okay lahat. Paano po pag nagsiselos jowa? Hindi maiwasan yan. Kailangan lang din ng partner mo ng malawak na understanding. At saka, kailangan, huwag mo siyang bigyan ng rason para magselos. Diba? Alamin mo yung mga bagay na hindi niya gusto at pagsiselosan. At Justin CM16, why do we fall in love with the wrong person? Bakit ang hirap mag-move on? Actually, walang wrong person. It's just a wrong time at the wrong place and a wrong circumstance. Minsan kasi nagiging mali yung isang tao kapag mali yung mga bagay or mali yung sitwasyon na kakalagyan natin eh. Mahirap mag-move on kasi ayaw mo pang mag-move on. Yun. Hindi siya mahirap eh. Parang sa lahat ng bagay naman, choices lang yan. Kung choice mong hindi mag-move on, hindi ka talaga nakakapag-move on. Sabi ni @BlessQ, for Benji, how do you start all over again? They said, love is sweeter the second time around. Minsan oo, minsan hindi. Depende. Kasi minsan yung mga bagay na nararanasan natin, especially breakups, minsan malaki yung nagiging factor niya, malaki yung nagiging effect niyan sa personality natin in a good way or bad. So, napakaswerte naman kung yung love is sweeter the second time around. Pero bihira mangyari yan. It's usually may nagkamali na, may lamat na yung pagsasama. Pero still, nasa sa inyo pa rin yun kung gusto niyo siyang mag-work. Sabi ni Ria0903, Benji and Sinag, ano po bang dapat pairalin? Ang puso o ang isip? Napaka-tricky ng question na yan. Hindi ba pwedeng pagsabayin na gagamitin niyo to, tapos gagamitin niyo rin to at the same time? Kasi hindi naman pwedeng puro ito, hindi rin pwedeng puro ito. Balance lang. Yun, hindi ko na i-expound. Balance lang. Sabi niya, Janet Cadas,
Kailangan bang ibaling ang tingin sa iba para lang makapag-move on siya kahit wala ka nararamdaman para sa kanya? Yun ang isa sa mga pinakapangit na gawain ng mga taong nakikipag-break. Yung hahanap kayo ng tao na sasalo sa inyo dahil nasaktan kayo. Kawawa naman. I mean, ang hirap maging rebound. Masakit maging rebound kasi unfair yun. Kasi all out ka magmahal and to think na ginagamit ka lang pala para makapag-move on doon sa previous na hurt. Mas maganda na palipasin mo muna yung sakit na nararamdaman mo bago ka magmahal ulit para walang masaktan ulit. Okay? Sabi ni Gummyworm _ paano kapag 7 months mo nakilala yung crush mo pero di ka pa din niya kilala? Aasa ka pa ba o hindi na? Baka mawirdohan siya kapag ako na ang una lumapit, babae pa naman ni Ice. Well, kung 7 months mo nakilala ang crush mo at hindi ka pa rin niya kilala at ikaw ang babae, hanap ka na lang ng iba. Para lang kasi ang pagbili ng sapatos. Meron isang sapatos kang gustong-gusto pero wala ng size. Tapos pilit mong pinagsisiksikan yung sapatos na yun sa paa mo. Pero hindi naman kasya. Move on ka na lang sa susunod. Tapos hanap ka ng ibang style na merong size mo. Para mas perfect fit, di ba? Sabi ni Erica Baby 01, how do you convince your family that an ex deserves a second chance? Well, you do not convince the family. You let your ex prove himself or herself to the family para makita nila na nagbago na. And doon naman sa family, siguro it's alright to give a second chance. And you let that person prove na he or she deserves that second chance. Kasi pangit din naman hindi natin pagbigyan. Kasi unfair naman kung gusto talaga magbago. Pero kung hindi, move on. Sabi ni Wendy CM _417, paano iiwasan ang pagkaseloso or selosa? Minsan kasi sa relationship, kahit kayo, parang yung partner kasi minsan naghahanap talaga yan ng ways para pagselosin ka. Parang, minsan kasi naghahanap sila ng thrill eh. Parang naghahanap sila ng way. Paano kaya pagselosin ko kaya si ganito, si ganyan? Based on my experience, intindihin nyo na lang. Kumbaga, alam nyo naman yung siguro, kailangan yung hanapin yung security nyo dun sa taong yon na alamin mo na hindi ka talaga pinagsiselos dahil may napupuso siya ng iba or pinagsiselos ka niya kasi gusto ko lang niya makita magselos. So you have to be secure with the relationship that you have with people, especially with your partners. Sabi ni Day Rich, kailangan bang ang mga labels sa relationship? Tricky question. Yung iba kasi gusto, yung iba chill lang. Yung iba, it's parang action speaks louder than words. It's what you see, then the name that you put on the relationship. Kasi yung hirap nga, lagay ng labels. Kasi hindi naman yun yung nakikita. So, maganda na lang na be observant and just let the situation play along and let the situation name the relationship. Sabi ni Meng _Arshay 24, paano mag-move on kahit hindi naman naging kami? Ay, Maria Joseph, so ano bang i-move on dun? Ha? Walang i-move on dun kasi hindi naging kayo. Kailangan pakawalan mo yung sarili mo sa ilusyon na nagkaroon kayo ng something. Kasi kawawa ka naman. Imagine mo, ikaw nag-move on ka sa isang tao na hindi naman pala alam ng taong yun na naging kayo. Come on, free yourself. You know, paghanap ka ng ibang bagay na pagkakaabalahan, huwag mong itutuon yung sarili mo sa mga bagay na alam mo namang walang kahihirapan. Kaya paano ka mag-move on? Halika, alam mo, kailangan natin mag-usap. Ha? Magkape tayo. Pag-usapan natin yan. At sabi ni Babes Fernando to Benji, how do you redeem yourself sa pagkakamali? Dahil alam mong love mo talaga siya. It's always lowering down the pride, accepting your mistakes, and learning to say sorry sincerely. Yung magsasorry ka pero wala nang sorry. Kasi ganito. Just plain sorry, nagkamali ako, I hope you can forgive me. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi niya tanggapin, give her time. Or give him time. Basta, pakumbaba. And for more exclusive videos, just visit www.destinedtobeyours.com.ph.